Jano Gibbs sa mga nagpakalat ng video ng kanyang ama at sa mga walang pusong clickbait vloggers na nag-imbento ng mga balita para lamang sa views. Sa ating Jano Gibbs, hindi umano kayang ipaliwanag ng salita ang nararamdamang sakit ng kanyang pamilya. Hindi lang dahil sa tragic death ng kanilang ama, kundi mas lalo dahil sa mga umusbong na maling balita na ang pinagmulan ay ng leakage ng kanyang statement sa PNP at ang authorized release ng investigation video. January 15 ng hapon, sa pinatawag na press conference ni Jano Gibbs kasama ang kanyang abogadong si Attorney Lorna Kapunan. Inanawagan siya ng public apology mula sa PNP. Nagbigay umano ng emotional distress sa kanya at sa kanyang pamilya ang mga lapses and breaches of confidentiality ng mga miyembro ng ahensya. Bukod kasi sa paglilik ng investigation video, marami pa umanong kaso ng mishandling ang investigating team ng PNP na ayon nga kay Attorney Kapunan ay nakakadagdag pa sa bigat, imbes na nakakatulong sa ongoing investigation. Matapos basahin ni Attorney Kapunan ang official statement ni Jano, ay si Jano na mismo ang nagbigay ng mga karagdagang detalye nang sa tingin niya ay mga insensitive manners at mga pagkakamali ng PNP sa ginawang pag-imbestiga sa kaso ng kanyang ama. Nagsalaysay muna ng background daw si Jano bago tukuyin ang mga naganap noong gabi ng December 17, 2023 and beyond. Ani Jano Gibbs, dalawa ang townhouse units nila ng asawang si Bingloy Saga. At sa isa sa mga units na yon, doon nakapisa ng yumaong veteranong aktor. Anya pa, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na naghiwalay na ng landas ang kanilang mga magulang. Bagamat nananatili naman magkaibigan ng mga ito. Mag-iisang taon na nga raw nakapisan sa kanila ni Bing ang kanyang ama. At silang mag-ama, along with the driver and sa kasambahay na nakatutok lamang kay Ginong Valdez, are the occupants of one of the two units, habang nasa isa pang unit ang kanyang asawang si Bing. Habang nasa karingal pa raw siya ay kumakalat na pala ang kagagawa lamang niyang statement. Patuloy ni Jano, labis na pinag-alala ni Bing ang nangyaring premature and sensitive release ng kanyang statement. Kasunod noon, habang nagpaparefin test naman umano siya, ay nakita na lamang niyang may palihim na nakatutok na namang kamera sa kanya. Makaraan naman umano ang 9 na araw. Nakatanggap man siya ng text message mula sa mga pulis na nais bumalik sa kanilang bahay dahil hindi umano pala nila nakuha ang slug o basyo ng bala ng baril. At hindi lang daw iyon ang slapness ng PNP investigating team. Kasunod noon, binanatan naman ni Jano, hindi lang ang mga nagpakalat ng video ng kanyang ama, kundi maging ang mga irresponsible at walang pusong vloggers na nag-iimbento ng mga balita para lamang sa mga views. Si Melissa, Jano's younger sister, was also at the press conference but did not speak. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Jano na maging emosyonal. Napakasakit umano ng pangyayari at dasal niya'y hindi ito danasin ng iba.